Late na ako. Para lang ito sa kapatid ko. Ito ay para lang kay Shosheng. At ang mga ito ay para sa sorpresa. Pasensya na po. Tara na, umalis na tayo! Wushizu, may sakit ka! Malilate na tayo! Hindi ko naintindihan ng time na yon bakit ako nahuhumaling sa likod ng isang tao. Saka ko lang naintindihan ang pagnanais nito na mapalapit. Pero yung feeling ng walang lakas ng loob kumilos ay tinatawag na lihim na pag-ibig. Ate, 24 years old ka na at wala pa rin karelasyon. Gusto mo subukan ng blind dating? Hoy, sinusulan ka ba ng mama ko? Sinasabi mo patungkol sa blind date. Hindi ko pa kayang umibig. Ate, hindi mo ba gustong pumunta sa UK para mag-aral? Madaming cute doon. Ayoko. Inulit mo isang taon sa high school. Sa wakas, nakasama mo siya sa isang school. Bilang resulta, lumipad siya sa UK sa kanyang sophomore year. Ito ay tinatawag na kapalaran. Sa tingin ko, kailangan mong mahanap ng isang lalaki ng mabilis. Pagkatapos, ikalimutan siya ng lubusan. Hello po. Pwede bang balutan mo ko ng 27 white roses para sa akin? Sige. Umupo ka muna saglit. Salamat. Eto na po. Hindi mo naman sisingilin ang bayad? 120 piso. O kaya, 120 piso. Salamat! Sandali lang po. Mayroon po kaming promosyon dito sa aming tindahan at kapag umabot po ng 100 piso ang inyong bibilhin, makakakuha po kayo ng libreng aklat. Salamat.
Mga bulaklak sa tag-araw, ngunit ang lahat ng ito ay patungkol pa rin sa iyo. Ngunit ang nakaraan ay alaala pa rin. Binibining Chen, sa pagpapatakbo ng tindahan, sigurado akong abala ka. Wala kang bakasyon, kaya kapag kinasal tayo, ikaw na ang bahala sa bahay. Milyon naman ang kita ko taon-taon, dapat. Mag-aksaya ng oras para asikasuhin ang mga maliliit na bagay. At sige na nga, matatanggap ko pa na hindi buo ang katawan mo. Pero di ko matatanggap may kapansanan sa isip. Ikaw, grabe ka naman kabastos. Kung ano-anong mga kakaibang tao ang hinahanap ni Mama, tapos na ang arranged date natin, babalik na ako sa tindahan. Sana makahanap ka ng makatiis sa iyong kapansanan sa pag-iisip. What the... Wait! Hindi ba dapat ikaw ang mag-sorry sa akin? Dapat ikaw ang humingi ng tawad sa akin. Bitawan mo ako. Ang kapal mo! May nobyo ka, pero nakikipag-arrange date ka? Hindi kami ganon. Huwag ka nang magsalita pa dahil kung hindi ay gagawin kitang upuan. Hindi ko napapansinin ang mga talunan na katulad ninyo. Akala nyo ba ay matatakot ako sa inyo? Oo, galit ba kayo sa kanya? Snow outside. Malapit lang sa tindahan mo ng bulaklak ang pupuntahan ko. Gusto mo bang isabay na kita? Paano mo nalaman? Oo, talaga namang napakaganda ng iyong mga bulaklak, lalo na para sa kanya. Introduksyon sa diplomasya. Yan ay libro ko pa nung nasa kolehiyo ako. Diplomasya? Tila may kaugnayan ito sa biglaan niyang pag-alis ng bansa noong siya ay nasa kolehiyo. Ngunit kung hindi ako nagkakamali, ang pangarap niya ay maging isang lead singer ng banda. Salamat sa paghatid mo sa akin, aalis na ako. Isuot mo na muna yung jacket sa ngayon. Kailangan mo yan dahil malamig. Sige, kunin na rin natin ang mga detalye ng kontak sa isa't isa. Ibabalik ko ang damit na nilabhan ko na, kaya kinakailangan kong makuha ang contact information mo. Ayos lang! Ako si Fu Sijwo. Ang aking buong pangalan ay Fu Sijwo. Shen Juying, yan ang pangalan ko. Sige, magandang ideya yan. Magandang pagkakataon yan para makapag-usap tayo. Salamat sa post ni Joyu. Uuwi si Fu Sijwo mula UK. Kung gayon, Jo, meron akong nakababatang schoolmate na si Shen Juying. Parang iisang eskwelahan lang kayo ng high school, sabay ba kayong nagtapos? Kilala? Hindi kami nagkausap. Hayaan mo na, hindi naman talaga kami nagkakilala.
Ang mga ulap ay bumabalot sa lupa. Hangin at ulap, pelikulang itim-puti. Sa wakas, naintindihan ko na ang pangungulila na madalas sabihin ng ibang tao. Naaalala ko ang panahong hindi nagkakaniyebe. Miss ko na nung magtatago ka sa loob ng scarf ko. Ang laki ng kinikita mo sa tindahan, bigyan mo ko, igalang mo ang tatay mo. Nanay lang, walang patay. Wala kang utang na loob! Nakalimutan mo na ako? Tatawag ako ng pulis. Ako ang tatay mo. Bukod sa pera, ano pa bang gusto mo? Sige na, lumapit ka't yayakapin kita. Itay, uminom po kayo ng sabaw. Medyo bumuti na ang pakiramdam ko. Gusto mo ba akong saktan ng sobra? Tsk, iyak? Puro ka na lang iyak. Nang sabihin kong tawagan mo ang nanay mo, tahimik ka lang, tapos ngayon umiiyak ka? Papayag ba akong talunin ako? Matalo muli? Huwag mo akong galawin, narinig mo ba? Ha? Walang kahit anong masama, hindi ba? Ano ba ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tatay niya ako, ikaw. Umalis ka na kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Aba, hindi ikaw yan. Hello? Ang pinakamagandang sekreto ay ang sadyang paggawa natin ng mga pagkakataong magkita. Sino nga ba ang nagsabi na ang kaligayahan na ang kasiyahan ay isang balita mula sa malayo lamang? Sa loob ng 4 na taon, ako ang inatasan sa grade 11, section 1. Paano kung masaktan ka o mapahamak? Mapapahamak lang ako, kaya ituloy mo lang. Nagsimula ang kwento sa isang tao. Sinay-seryoso ko ang pagsusulat tungkol sa atin. Ngunit paano ko naman ito maisasauli sa iyo? Juju, sigurado akong kumikita ka na ng malaki. Magbigay ka naman ng kaunti sa tatay mo. Bibilis na ang pulis. Tatawag ka ng pulis? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hala, Anong ginagawa ko? Tatay niya ako. kung di ka alis, tatawag ako pulis, maniwala ka. Ikaw, Mahal kita. Dapat mo lang sabihin na mahal kita. Basta't sabihin mo na mahal kita. Mahal kita, dapat mong sabihin na mahal mo ako, sabihin mo. Naisipan mo pang bumalik? Sabihin mo nga, sa tuwing mag-travel ka para sa trabaho, lagi kang napupunta sa mga lugar na may gulo. Hindi,
Kailangan na talaga kitang hanapan ng asawa para mahawakan ka ng maayos. Ay nako, matanda ka na. Wala ka pa ring sariling pamilya. Anong itsura niyan? Sabihin mo kay Lola, anong klaseng babae ba ang gusto mo? Lola, ang gusto ko po ay isang babaeng may malambing na tawa, mahilig magsuot ng magagandang damit o bestida at yung amoy bulaklak na para bang laging napapalibutan ng sariwang bulaklak. Ang bulaklak. Salamat, Ineng. Anong uri ba ng pabango ang ginagamit mo? Napakabango kasi at talaga namang nagpapaamoy ito ng napakaganda. Hindi ako nagpapabango. Amoy bulaklak yan. Gusto ko yung babaeng malumanay ngumiti, mahilig magsuot ng bestida at amoy bulaklak ang katawan niya. Hoy Ineng, may apo akong lalaki. Alam mo matangkad at napakagwapo. Kung magkatabi kayo, para lang kayong perpektong magkatambal, parang ginto't jade. Gusto mo ba siyang makilala at maging magkaibigan kayo? Wala pa akong balak magka-boyfriend. Salamat po. Ayos lang, ayos lang. Madalas na akong bibisita rito. Kung sakaling gusto mo nang magka-boyfriend, sabihan mo ako, ha? Sige, tara na. Dapat ay bilisan natin ang lakad para hindi tayo mahuli. Sige, maglakad na tayo ngayon. Hakbang-hakbang. Saki siya. Bakit? Ayaw mo bang magpakita sa akin ng pagtanggap dito? Maligayang pagdating. Matagal na ang panahon. Akala ko nakalimutan mong may damit ka pa rito. Damit? Oo nga, nakalimutan ko. May nakita kasi akong nagbebenta ng bulaklak sa airport. Bigla tuloy kitang gustong makita. Maupo ka muna riyan. Kukunin ko lang ang order mo. Ang tanong ko lang, ikaw ba at ang iyong kasama ay para sa isang arranged date? O ikaw ba talaga ang mismong may-ari ng lugar na ito? Hindi. Yan ba ang karaniwang tanong na lagi mong itinatanong sa bawat customer na pumupunta at bumibisita sa iyo rito? Hindi! Walang iba kundi ikaw lang ang gusto kong makita. Sa ngayon po, wala pa akong napipili sa kahit sino sa kanila. Uy, ang ganda nito. Itong Weikang. Ganyan lang. Sige, gwapo. Pwede ko bang makuha ang WeChat ID mo? Pasensya na, hindi pwede. Ha? Ano yun? Nga pala, meron bang lugar dito sa shop kung saan pwedeng magbasa ng tahimik? Mayroon sa loob, samahan kita. Halika. Dito ka na lang umupo para magpahinga. Sige, ikaw na lang muna rito at ako'y babalik na sa aking mga gawain. Sige, magandang ideya yan. Deputy Director, flight mo'y 2 oras pa. Huwag kalimutan. Sige. Hello, pwede mo bang balutin ang 27 puting rosas? Ah, sige. Maupo ka muna sandali. Ha? Bulaklak mo.
Ito lang ba ang ibibigay mo? Bakit ayaw mong magbigay ng kahit ano? Ang laki ng pagnanais kong mapasa akin ka. Bakit ganyan ka? Sige Jill, gusto ko. Sa tingin ko, pwede kang maging girlfriend ko. Pwede ka nang maging kasintahan ko. Hindi mo ba gustong makasama ako? Mahal kita. Sa tingin ko, pwede tayong maging magkasintahan. Salamat. May Joy, pwede na tayong mag-aral sa iisang universidad ni Fusijuo. Juju, kakikita ko lang sa message ng alumni group, aalis na raw si Fusijuo para mag-aral sa ibang bansa. Ano, nag-repeat ng isang taon? Pinalampas na naman. Gising ka na pala, papatayin ko na sana ang ilaw. Pasensya na, hindi ko sinasadyang makatulog. Huwag ka nang umasa, Shenjuying. Xiaotao, ano ang pinakamabilis na paraan para makalimot sa isang lalaki? Ang pinakamagandang paraan para makalimot sa isang lalaki ay ang paglaruan ang ibang lalaki. Ibang lalaki ang pinakamagandang paraan para makalimot ng tuluyan sa isang lalaki. Ining, ano na ang iyong iniisip ngayon? Ang apo ko ay may taas na 6 feet 1 inch, matanda na at mapagkakatiwalaan at matagumpay pa sa kanyang karera. Gwapo at may mabuting ugali. Makipagkita ka sa kanya, hindi ka magsisisi. Sige po, makikipagkita na po ako sa kanya. Aba, napakagaling. Subukan natin itong paraan ni Tio. Lola, sinabi ko na po sa inyo, ayaw ko talagang pumunta sa arranged date. Ikaw mismo ang humiling nito, hindi ba? Isang babaeng maganda, mahilig magsuot ng palda, at may amoy bulaklak. Halos nilibot ko ang buong Beijing City para lang mahanap ang ganitong babae para sa iyo. Kapag nagkita kayo, sinisigurado ko sa iyo na magugustuhan mo siya. May tindahan siya ng bulaklak sa Wutong Street, at naku, tiyak na matutuwa ka. Wow, ang ganda! Sige, kung ayaw mo, irereto ko na lang siya sa pinsan mo. Sandali, sa Wutong Street ba yung tindahan ng bulaklak? Oo, tama. Ang pangalan niya ay Chixia. Oo, tama. Mahal kong binibini, napagkasunduan na namin ng aking apo na magkikita kayo bukas ng tanghali, eksaktong 12:00, sa isang western restaurant. Okay ba? Okay po. Meron po ba kayong litrato ng inyong apo? Para makilala ko po siya ng mabuti. Wag na, sasabihin ko sa'yo, hanapin mo lang yung. Ang pinakagwapo sa lahat, walang iba kundi ang aking apo. Walang duda, siya nga iyon. Hanapin mo lang ang pinakagwapong lalaki. Siya ang apo ko, ang binata kong estudyante sa kolehiyo. Junior, kanina ko pa kayo tinititigan? Bakit hindi pa kayo umuupo? Naghahanap po ba kayo ng isang tao? Si Senior kaya ang ka-arrange date ko. Hindi mo siguro nahanap yung pwesto mo, no? Ayos lang, dito ka na lang sa table ko, halika. Saan kayo? Tinitingnan ko lang. Fusijuo, isa kang abala na tao, bakit may oras kang kumain dito? Nandito ako para sa arranged date. Arranged date? Talagang mabilis lumipas ang panahon. Ang ating kagalang-galang na diplomat ay papasok na sa arranged date market. Oo nga pala, ito si Shen Juying, ang kaklase ko sa kolehiyo, na dati ko pa gustong ipakilala sa'yo. At ito naman si Fusijuo. Nakakatuwang isipin dahil tila may koneksyon talaga kayo. Pareho kayong nag-high school sa isang eskwelahan at magkapareho pa ng batch. Kaklase, ba't ka rito? Oo nga pala, hindi kaya nagde-date ka ngayon? Naku, mukhang nakakaistorbo yata ako sa inyong dalawa, ha?
Ano, ihanda agad ang operating room. Darating ako agad. Pasensya na, may emergency ako. Makipag-usap ka muna sa kaibigan mo. Ako na ang bahala sa susunod. Shenjuying, saan ka pa pupunta? May kailangan pa ako sa tindahan, paalam. Alis ka nang hindi kinakausap ang ka-arrange date mo? Ang apo pala ni Lola Jo ay si Fu Sijuo. Mukhang takot na takot ka. Allergic ako sa maasim. Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin. Sana'y maging maayos ang lahat sa pagitan niyo ni Xiao Zhang. Shenjuying, kailangan nating mag-usap. Sige, tungkol saan? Hindi ko alam kung bakit ka natatakot sa akin. Pero huwag kang mag-alala, stable ang trabaho ko, wala akong bisyo, at tanging ang lola ko lang ang kasama ko sa bahay. Nasa abroad ang mga magulang ko. Bakit mo pa sinasabi ang lahat ng mga yan? Shenjuying, nagpunta ako sa arranged date na ito dahil gusto kong palalimin pa ang relasyon natin. Huwag kang masyadong ma-pressure. Nagtatanong lang naman ako at hindi ibig sabihin nito na pipilitin kita o puwersahin ka sa anumang bagay. Hindi naman ako nagtatago o umiiwas. Hindi ako nape-pressure. May mahalaga akong gawin sa tindahan ng bulaklak. Mauuna na ako. Seryoso ako sa mga sinasabi ko at lubos kong inaasahan na pag-iisipan mo rin ito ng masinsinan. Para kang isang taong baliw, sinusubukan mo akong paikutin tulad ng lagi mong ginagawa sa iba. Maaari bang maituring itong tunay na pag-ibig? Mr. Fu, gusto mo ba akong mas makilala dahil masyadong pinipilit ka ng lola mo? Hindi. Talaga bang seryoso ka sa sinasabi mo? Kung gayon, magpakasal na tayo ngayon. 1 oras na lang bago magsara ang civil registry, kaya sa tingin ko ay aabot pa tayo. Kailangang sumunod sa saya. Magpapakasyal na ako. Magpareserba ako ng mesa bukas para sa ating dalawang pamilya nang sa gayon makakain tayo ng sama-sama. Saka nga pala, mayroon akong bahay na malapit sa Wutong Street. Siguradong magugustuhan mo iyon. Live-in? Live-in. Tatanungin ko pamilya ko kung anong oras kakain. Kinasal na ako? Si Fu Sijuo, yung nagpaulit sa'yo mag-aral para sa college? Ma, wag na sabihin yan. Ayokong malaman niya. Shenjuying, bukas ay magpapaliwanag ka sa akin. Pasensya na talaga. Ang tatay ni Sijuo ay nasa abroad para samahan ang nanay niya sa pagpapagaling, kaya hindi talaga sila makahanap ng oras. Pero huwag kayong mag-alala. Talagang gustong-gusto nila si Juying at magpadala pa sila ng regalo sa akin. Naku, hindi po. Mas mahalaga kalusugan ng aking balaki. Biglaan man ito, bilang ina, kailangan ko pa ring itanong, magkakilala pa lang kayo ng anak ko, pero gusto ninyo nang magpakasal, sigurado ka bang mapanindigan mo siya? Naiintindihan ko po ng lubos ang inyong pag-aalala. Ito po ang dote na ibibigay ko para kay Juju at ito naman ang kasunduan bago pa man maganap ang kasal. Sa anumang sitwasyon sa hinaharap na hindi kami magkasundo o magkahiwalay, pipiliin kong umalis ng walang dala. Alam kong biglaan ang aming pagpapakasal, ngunit hindi ito bunga lamang ng isang bugso ng damdamin at maaari kong ipangako sa inyo na kaya kong panagutan si Juju. Tinitiyak ko sa inyo. Sige, sana nga ay magawa mo ang iyong sinabi. Mukhang hindi na gaanong mahihirapan si Juju sa hinaharap. Talaga namang napakalaki ng bahay na ito kung ikukumpara sa dati kong tinitirhan para lang itong barong-barong. Maninirahan ba tayo rito ng magkasama? Siyempre, kasal na tayo, Mrs. Fu. Ano pa nga ba sa tingin mo?
Bukas, lilipat ka kay Xiaozhuo. Di ko lang alam kung matiis niya ang tulog mo. Magkatabi? Nakakahiya kung makikita ng lalaking gusto ko ang ayos ko kapag natutulog. O gusto mong maghiwalay tayo ng kwarto? Pwede, 1 buwan lang. Kung gayon, sundin mo lang ang iyong sariling bilis. Ayos lang kung dahan-dahan. Ang aking silid ay katabing-tabi lang, kaya tawagin mo lang ako anumang oras kung mayroon kang kailangan. Sige, sa loob ng 1 buwan, itatama ko ang ayos ko sa pagtulog at pagkatapos, buong kumpiyansa at elegante ko siyang mapapasa akin. Tingnan mo sa likod, ang gwapo. Siya na ang asawa ko sa isip ko. Anong asawa? Hush! Si Ning Mei ay asawa ko. 10 araw din nagre-reply, hinahanap pa si Fen Yingbi. Ikinagagalak ko makatagpo kayo, Ginang. Ano po ang inyong ipinunta rito? At paano ko po kayo matutulungan? Wag na, hindi ko siya dapat sisihin. Abala lang siya. Hindi na, samahan mo na lang akong matulog. Anong nangyari? Dito ka na matulog. Kitang-kita naman na lubhang pagod ka na, tapos nagawa mo pa rin pumunta rito sa akin. Bakit ka ba ganyan? Bakit ka nagagalit, Chuchu? May problema ba? Manatiling kalmado na parang baboy, huwag kang padala sa ganda. Bakit 10 araw kang wala at hindi ka man lang nag-message sa akin? Alam mo ba ang pakiramdam ko? Lubos akong nag-alala para sa'yo, pati na rin si Lola. Pasensya na, babaguhin ko na sa susunod. Ayos, alam mo mali. Kung ganun po, maaaring tumawag na lang ba sa inyo si Ginang Fu, lalo na't hindi naman talaga siya mahilig mag-text? Pwede, mas maganda kung video call. Paano? Pagod ka sa biyahe, hindi mo na kailangang tumulong. Chuchu, magiging isang pamilya na tayo. Ang galing naman ng lalaking to. Lagi ka bang nagtatrabaho hanggang ganitong oras? Hindi, may malaking order lang ngayon. Si Xiaotao naman, may curfew sa dorm, kaya ginabi ako. Kung mag-overtime ka ulit, tutulungan na kita, okay ba? Wag na, kulang ang sahod ko para sa suot mo. Parang nagtatrabaho ako para magbayad ng utang. Hindi ka na mangungutang. Sa hinaharap, ang kikitain mo ay para sa'yo at ang kikitain ko ay para rin sa'yo. Karapatan pa yan ng mga asawang mayaman lang. Oo naman! Isang natatanging karapatan ng asawang mayaman! Ay, si Miss Shen. Siya yata yung ka-blind date ko dati. Matagal tayong hindi nagkita. Bigyan mo ang aking kasintahan ng isang bungkos ng pinakamahal na mga bulaklak. Pakiusap. Honey, ang bait mo talaga sa akin. Siyempre, dahil si Honey ay masunurin. Hindi katulad ng ibang babae dyan na hindi marunong tumanaw ng utang na loob, masyadong mapili, at dahil doon ay walang magkakagusto sa kanila habang buhay. Kasal na ako. Kasal? Niwala kang ang singsing sa daliri mo tapos sasabihin mong kasal ka? Nakakatawa. Hindi porket walang singsing, hindi nakasal. Sa tingin ko, ikaw ay iniwan lang. Huwag ka nang magpanggap, huwag mo na ring itago. Kung ang isang lalaking maliit at pangit at mukhang tostadong tinapay na tulad mo ay may jowa, hindi ba't normal lang nakasal na ako? Ay honey, inaaway niya tayo. Ano ba yan? Kung nauutal ka, magpatingin ka na sa doktor. Bakit ang aga mo? Gusto kitang sunduin ng maaga mula sa trabaho ngayon. Sana mas maaga ka. Naalala mo ba ang lalaking iyon sa blind date natin? Nasa shop siya kanina.
Yung taong nagmamaltrato sa'yo, minamaltrato ka ba niya ulit ngayon? Hindi grabe ang ginawa kong pagsaway sa kanya, as in super taray. Huwag mong sabihin na may balak pa rin siya kay Ginang Fu para sa sarili niya. Bata, at maganda man ako, kasama niya ang girlfriend niya dito. Wala akong pakialam sa kanya, dapat lumayo siya. Nung araw na kumain ang pamilya natin, naghanda na ako. Ang pag-ibig natin ay nakatago, hindi takot masaktan, pero walang kinabukasan. Nang marinig mo ito, nang walang dahilan, Magbibigay ka ba ng o hindi na sagot? O mananatili ka na lang tahimik at hindi sasagot sa tanong na yan? Ikaw ba ay magiging bukas o mananatiling sarado sa mga tanong? Ano to? Anong ginagawa nyo? Yung singsing ng tito ko, anong nangyari doon? Kinasal na ako kay Fu Sijwo. Shock ka na. Sige, mag-celebrate tayo ng husto mamayang gabi. Sige na, dahan-dahan lang sa pag-inom mamaya. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sige, sige. Teka, nasaan na ba yung aking paso? Hindi ko na ito talaga mahanap. Malalaman na ng mister ko na ako ay isang diwata ng bulaklak. Ano ang dapat kong gawin? Ano? Ha? Ano ba yon? Bakit nangyari yon? Pwede ko bang hawakan? Nakakapagtaka talaga. Nakatulog pala ako sa silid ni Fu Sijwo kagabi. Ano ba ang nangyari? Bakit parang wala akong matandaan kahit ano? Maaari ko bang itanong kung hinawakan niya ba ako o hindi? At kung hindi ko iyon namalayan? Shenjuying, lumapit ka rito. Wala ka bang anumang bagay na naisabihin o gusto pang sabihin sa akin? Oo, mali ako. Hindi dapat ako naglasing at pumunta sa kwarto mo at lalong hindi dapat kita pinagsamantalahan. Hindi naman ako ganong klaseng tao. Sino ba yung kaklase mo? Kaklase ko. Sino siya? Mahal ko! Ang ganda-ganda mo kapag ngumingiti ka. Para kang ulap na lumulutang sa hangin tuwing tagsibol. Hindi nakakapagtaka na naging reyna ka. Ikaw ang pangalawa kong paboritong lalaki. Sino ang una mong paborito? Ayaw sabihin. Sige, naintindihan ko naman. Bahagi lang yan ng pagiging tao. Sandali, huminto ka. Hayaan mong hawakan muna kita. At pagkatapos ay sasabihin ko sa'yo. Napakaganda talaga. Ngayon, Chuchu, pwede mo na bang sabihin sa akin kung sino ba talaga ang pinakauna mong gusto at paboritong lalaking sa lahat? Si E. Kung gayon, ano ba ang buong pangalan ni classmate A? Kaya, sino ba talaga yung sinasabi mong kaklase? Naku, parang nag-blackout ako sa kalasingan. Talaga? Hindi mo na ba talaga naaalala yung paghalik sa akin ng mayaman kong asawa kagabi na biglaan at puno ng damdamin? Bitawan mo ko.
Hindi ko na talaga maalala. At saka, sa tingin ko naman, hindi naman siguro ako ganun kabastos na tao, di ba? Kahit na wala kang anumang matandaan, hindi ibig sabihin na hindi ito nangyari. Kahapon, ipinako mo ako sa kama, niyakap ng mahigpit, at kinuha ang gusto mo ng walang pagpipigil. Ngunit, nakakalungkot, wala ka talagang natatandaan sa lahat ng mga nangyari. May ganun? Binabaluktot mo ang katotohanan. Huwag mong pilitin ang sarili kung hindi mo naman talaga maalala. Sa huli, matagal na rin naman kasi ang nangyari. Sige, sinin ako. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho, ha? Uy, Joe, may schoolmate ako, si Shen Juying. Sabi niya, parang magka-schoolmate daw kayo nung high school, parehas pa ng batch. Kilala mo ba? Hindi ko kilala, hindi kami close. Si Zhuo, malapit na tayong graduate. Magpa-graduate picture tayo. Ayan, si Shen Juying yan. Teka kaklase, siya ba yun? Hindi mas gwapo naman ako kaysa sa kanya, hindi ba? May mas kagwapo pa ba sa akin? Aba, hindi yata Fusichwo, may oras ka ba? Kakasabi lang ni Mama na hinimatay si Lola, pero ayaw nila magpatingin sa doktor. Huwag kang mag-alala, ihahatid kita. Oo nga pala, hindi ko pa nasasabi kina lolo't lola na kasal na tayo. Ayaw nila ng lalaking taga Jingbei City dahil kay Papa. Kaya, relasyon natin? Lolo-lola, si Fusichwo po, kaibigan ko. Magandang araw po, Lolo Lola. Palaging kayong kinuwento ni Juju. Sa wakas, nakita ko kayo. Napakakisig ng binatilyong ito. Upo, upo. Sige na, maupo na kayo. Iho, hindi ka na rin bumabata. May nagugustuhan ka na bang binibini? May gusto na po ako? Talaga? Nako, sino naman kaya ang mapalad na babaeng yan? Medyo nahihiya po kasi siya. Ang kalusugan namin ng lolo niya ay humihina na at ang tanging nais lang namin ay makita si Juju na makahanap ng mabuting mapapangasawa. Naghanap kami ng ilang gwapong binata at bilang kaibigan niya, tulungan mo kaming pumili. Lolo Lola, ayoko po. Ako ang tutulong sa inyong pumili. Ayos to, di ba? May sarili siyang high-tech company, maganda ang hinaharap. Ito, 175 ang taas at may lahing kalbo. Hindi ba ito isang magandang bagay? Uy, itong balikbayan scholar at financial white-collar worker, mukhang sobra na ang pagkasira niya. Ito, pwede na siguro to. Propesor sa universidad, may research at may bakasyon para samahan si Juju. Lolo Lola. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin. Mahigit 2 taon ko nang sinusubaybayan si Juju at talagang nagugustuhan ko siya. Ako po, hindi naninigarilyo, hindi umiinom, may stable na trabaho at disenteng pamilya. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para kay Juju. Wala po kayong dapat ipag-alala, Pangalawang Panginoon. Ju, ano ba ang tunay na ugnayan natin? Magkaibigan lang ba tayo? Anong uri ng lalaki ang gusto mo, ha? Gusto mo ba ang isang ambisyosong may-ari ng kumpanya tulad ni Ki Yuk-suan? Ano bang sinasabi mo? O baka naman ang gusto mo ay yung balikbayang white-collar worker na milyonaryo ang sahod niya? O si classmate A na lang? Fusichwo, mahal na mahal kita, Fusichwo. Ikaw ang aking pinakamamahal na asawa, aking Fusichwo. Gusto rin kita. Naku, sige na, tumahimik ka na. Hindi mo ba talaga nakikita kung saang lugar tayo ngayon, ha?
meron at napadaan ka ngayon dito? Hay, tapos na rin sa trabaho. Grabe, ang pagod. Yakapin mo naman ako, Chuchu. Nagka-oras ka pang pumunta rito, bakit hindi ka na lang nagpahinga sa opisina sa sobrang pagod mo kung ikaw ay? Dito ka na. Pumunta ka muna sa loob para magpahinga. Ayoko, mananatili lang ako sa'yo. Sige, sa susunod kapag may oras ka, magpahinga ka. Ha? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Wala yan. Nagkamali lang ang lahat ng kanilang tingin. Dalhin kita sa loob. May gagawin pa kasi ako. Sige, magaling. Hoy, Juying! Iligtas mo si Papa! Talagang bubugbugin nila ako hanggang mamatay. Juying! Hoy, Juying! Alam kong ikaw ay nakapag-asawa ng isang mayaman. Ibigay mo ang pera kay Papa. Maaaring hindi gaanong kalaki yan para sa iyo, ngunit maililigtas nito ang buhay ni Papa. Di ko yan ibibigay. Huwag mo na akong guluhin. Bakit ayaw mong bigyan si Papa? Yung singsing mo, ibigay kay Papa. Iligtas mo si Mama. Huwag mo akong paniwalaan. Si Fu Sijwo, lumapit siya sa akin kahapon para humiram ng salapi, ngunit tumanggi ako. Sa totoo lang, marami akong pera, subalit wala akong kahit isang sentimo na ibinigay sa kanya. Masama ba talaga ako? Hindi ka masama. Alam kong marami siyang ginawang masama, pero kung mapapahamak siya, masasaktan pa rin ako. Anong gagawin ko? Hindi lang yung mga kadugo mo ang maituturing mong kapamilya. Ang tunay na pamilya ay yung mga taong talagang nagmamalasakit sa iyo. Kung malungkot ka, aalagaan kita at aalu-aluhin hanggang sa gumaan ang iyong pakiramdam. 'Di ba? Naku, ang dami mo nang iniyak. Makinig ka sa akin, maghilamos ka na agad. Huwag mo nang tingnan. Baka matuklasan niya na may lihim akong pagtingin sa kanya. Naku, wag na. Lahat ng iyan ay bahagi ng aking madilim na nakaraan. Si A, madilim mo ring nakaraan? Fu Sijwo, Luju, sabihin mo sa akin, sino ba talaga si classmate A? hindi mo pa kasi nakikita ang mga mangyayari sa huli. Ang mga litrato ay parang maliliit na liham ng pag-ibig. Palusutin muna natin ito sa ngayon. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Talaga bang gusto mong marinig? Paano kung dahil dito ay masira ang ating pagkakaibigan? Ito nga pala si classmate A. Orange soda. Oo, si classmate A ay orange soda. Maraming naiisip ang mga babae sa pagdadalaga, kaya di ko sinabi dati, baka sabihin mong isip bata ako. Bobo ba ako? Tayo'y nag-plop-plop-plop sa kama. Basta, wag mo nang banggitin yan. Papasok na ako, sunduin mo ko. Plop-plop, hahabulin kita. Naglalambingan sa dagat sa ilalim ng libu-libong sinag ng bituin. Tayo'y nag-plop-plop, ang aking puso'y kumakabog ng malakas.
Hay nako, kung ayaw mong ipakita, di wag. Sino namang maniniwala? Grabe naman talaga ang kawalan niya ng respeto. Teka lang, hello doon, kaklase. Uy, hello, kaklase. Ako si Shen Chuying mula sa grade 11A. Tama, ako yung babaeng palaging pasimpleng tumitingin sa'yo tuwing break. Matagal na kitang gusto. Simula ka noong 16 na taong gulang ako hanggang ngayon na 22 taong gulang na ako. 6 na taon na ang nakalipas. Sana'y maraming akong mailagay sa liham na ito. Halimbawa, noong una kitang nakita, paano ka tumawa sa pasilyo? O yung pag-aaral sa gabi noong summer na yon nang hinangin ang laylayan ng uniforme mo? O kaya naman, anong kanta ang pinapakinggan mo sa earphones mo ngayon? Baka gusto ko rin yon. Pero matapos kong mag-isip-isip, napagdesisyonan kong sabihin na lang ang pinakamahalaga. Fu Si Zhuo. Tunay ngang napakagwapo mo, kaya't sa bawat sandali ng iyong buhay, laging mong isaisip at paniwalaan ang katotohanan ito ng buong puso. At bilang pagtatapos, inaasahan ko na gagamitin mo ang aking pangalan upang ipaalala sa iyong mga kaibigan at kaklase ang napakahalagang impormasyong ito. Na magpahayag. Ngayon, lumalabas na ang Dolphin Circle pala ay isang kasinungalingan. Sandali, hindi ito tama. Parang masyadong maaga naman ata iyan para matulog. Kailangan ko siyang gisingin. Hello, Juyi. Pwede mo ba akong tulungan upang makapag-set up ng isa pang introduction? Ikaw na naman? Haha. Kung susubukan mo pang lumapit kay Shen Juying, mapipilitan ako. Ito na ang huling beses na pupunta ako para makita si Juju. Gusto ko lang mag-sorry kay Juju. Siguraduhin mong tutuparin mo yan at hinding-hindi mo naguguluhin si Juju kapag nakita pa kitang lumapit sa kanya. Pagsisisihan mo yan. Magiging mabait ka pa rin ba kay Juju tulad ng ngayon sa hinaharap? Wala kang karapatang itanong yan, di ba? Pasabi kay Juju, humihingi ako ng tawad. Mamahalin at poprotektahan ko siya habang buhay. Kaya dapat ay maging mabait ka kay Juju at siguraduhin mo na tutuparin mo yan. Huwag tularan. Sa wakas pumasok ka na rin. Kanina pa kita nakikita sa labas, hindi ka man lang pumasok. Pasensya na, ipinagbili pa kasi kita ng paborito mong chestnut chicken. Dahil mabango ang chestnut chicken, pinapatawad na kita. Hindi ko pa pala nakikilala ang mama at papa mo. Kailan sila babalik sa bansa? Ang aking ina ay may acquired mental illness at ginagamot sa ibang bansa. Si aking ama naman ang nag-aalaga sa kanya, kaya't baka matagalan pa bago sila makauwi sa ngayon. Ah, ganun ba? Bakit atat ka na bang makilala ang biyenan mo? Kalokohan. Hindi ba't gusto mong kumain ng dumplings? Sakto bukas, pareho tayong pahinga. Isasama ko si mama at lola para sabay-sabay tayong gumawa at kumain ng dumplings. Fu Si Zhuo, ikaw talaga. Teka, Fu Si Zhuo, huwag mo namang sobrahan ang pagiging mapang-abuso mo. Tingnan mo ang ginagawa mo, Fu Si Zhuo. Huwag kang maging ganyan. Sobra ka na. Naku, mag-aaway pa yata sila. Bilis, pasok, aray! Yung fruit jam na binili ko dati, baka masira na. Hindi, kailangan mong kainin tong jam, pero di ka kumakain. Hindi ba't binili ko yan para sa baby ko? Paborito mo kaya yan? Ay, sa wakas, may makakasama na rin sa buhay itong si Xiaoju natin. Ano ba ang nangyayari dito? Hindi naging magaan ang pinagdaanan ng tiyuhin mo nitong mga nakaraang taon. Sa totoo lang, noong ikasal siya kay Xiaoju, nag-alala ako ng kaunti. Baka sundan niya ang mga maling desisyon ko na ang panlabas na anyo lang ang pinagbabasehan at hindi na iba pang mahahalagang katangian. Ngayon, sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Masarap naman talaga ang dumplings kapag kinain mo na may kasamang chili sauce. Subukan mo, baka magustuhan mo rin.
Aray. Inay, Lola, nandito na pala kayo? Kayo pala ang dumating, hehe. Hoy, masarap ba ang kinakain ninyo? Masarap. Sige. Ganef. Mauna na kayo, sasagutin ko lang to. Sige po. Dito. Sige. Huwag mo akong tawaging mama. Hindi mo ako nanay. Hay! Uy! Bibisitahin mo pa ako? Wag na. Hindi ko kaya. Manatili ka na lang sa New Zealand. Huwag ka nang bumalik. Nangangamusta ka pa kay si Jo? Sinasabi ko sa'yo, masaya na ang pamilya niya, malusog at maayos ang lahat. Nabigo ka, hindi ba? Kaya pala pumunta si Fu si Jo sa New Zealand para bisitahin ang lola niya, hindi ang girlfriend. Ha? Naku, halika. Tikman natin ang luto ni na si Jo at Juju. Sige po, Lola, Mama, kumain po kayo ng marami. Masarap po ito. Nakikita mo ba yung dalawang nasa harapan mo? May barya sa loob niyan. Bakit hindi mo agad sinabi? Lola, sana sinabi mo kanina pa. Lola, kainin niyo po ito. Kasalanan ko, kukuha ako ng dumpling para sa'yo bilang paghingi ng tawad. Pangit ng dumpling. Pikman. Ay, naku, ano ba naman yan? Teka. Ha? Sandali, ang laking kalokohan nito. Ma, bakit? Oo, wala na si Jauzik yan. Hindi ba't nakakatawa na namatay na siya? Ma, pinagsisihan mo bang pinakasalan mo siya? Hindi. Nung panahong iyon, totoo, mahal na mahal ko talaga siya at gustong-gusto ko siyang pakasalan. Ano man ang mangyari noon, ang tanging nais ko lang ay sundin ang dikta ng aking puso. Ang totoo niyan, noong ako'y nagbubuntis pa lang, si Jauzik yan ay mayroon ng ibang babae sa kanyang buhay. Siya ay may ibang babae. Ang isang tao ay nagiging masama hindi dahil sa kanyang pagbabago, kundi dahil sa kanyang labis na pagtitiwala sa sarili. Siya ay isang taong hindi mapagkakatiwalaan sa anumang paraan. Chuchu, sana ay. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa magiging buhay may asawa mo dahil sa kanya. La. Nakita ko siya kahapon sa labas ng tindahan. Nagkaroon siya ng biglaang business trip at hindi pa tiyak kung kailan ang kanyang pagbabalik. Humihingi ako ng paumanhin dahil kailangan mong maghintay sa akin hanggang sa makauwi ako. Mag-isa na naman ako sa bahay. Naku, saan kaya napunta ang sobre? Baka sa ibang lugar ko ito nailagay? Pero hindi, imposible iyon. Dito pa nga iyon nakita nung huli kong tingnan. Pumunta, Lola. Piggy, halika rito, dali, at maupo ka. Teka nga, bakit hindi ka pumasok sa tindahan ngayon? Si Sishuo nasa business trip, kaya naisip kong dalawin kita. Hay, si Piggy talaga ang pinakamapag-alaga.
Ang trabaho ni Azhuo, madalas siyang kailangang mag-business trip, kaya sanay na ako doon. Alam mo ba, nitong mga nakaraang taon, kung saan may panganib, doon siya pumupunta. Ang pinakadelikadong pagkakataon, may isang bala na dumapil sa kanyang pisngi. Nalaman ko na lang matapos ang ilang buwan. Halos ikamatay ko iyon sa tindi ng takot. Siya parang ayaw nang mabuhay noong mga panahong iyon. Piggy, hindi mo pa nakikita si Azhuo nung bata pa siya, di ba? Halika, isasama ka ni Lola para ipakita sa'yo. Halika na. Dito sa kwarto na ito dati nakatira si Azhuo, ngunit matagal na siyang hindi naninirahan dito. Ang Azhuo namin ay pinalaki ng kanyang nakatatandang kapatid. Noong bata pa siya, napakamasayahin niya. Nang panahong iyon, palagi siyang nakangiti at masaya. Ay, napakaraming dalagita ang nagsusulatan sa kanya ng mga liham pag-ibig. Ngunit ngayon, lagi na lamang siyang nakasimangot, kaya ang lahat ng dalagita ay natatakot at lumalayo sa kanya. Mabuti na lamang, nandito ka, Piggy, hindi mo siya iniiwasan at handa mo siyang tanggapin. Piggy, ikinukwento ko ito sa'yo, si Lola. Hindi para saktan ka, gusto ko lang malaman mo na si Azhuo ay hindi naman ganyan dati. Lola, alam ko po. Lahat ng love letter niya noon ay nandito nakatago. Huwag kang mag-alala, musika at math lang ang nasa isip niya, kaya wala siyang kaalam-alam sa puppy love, hindi man lang niya binuksan ang mga love letter. Tss. Hindi siya yung tipo ng tao na babalewalain ang nararamdaman ng mga babae noon. Pero sa edad na 22, hindi na siya tumanggap ng kahit anong love letter. Sobrang paborito ni Azhuo noon ang bandang ito. Nakakalungkot lang. Babalik na si Fu Zizhuo mula sa kanyang business trip bukas at kaarawan na rin niya. Kaya, kailangan ko siyang bigyan ng isang malaking sorpresa. Ma'am, may importante bang kaibigan na may birthday? Oh, hindi mo ba alam? Bukas ang... Ay, oo nga. Nakalimutan ko kung di mo sinabi. Bukas pala ang death anniversary ng kapatid ni Mr. Fu. Taon-taon, hindi siya nagpapakita. Hay, siguro kahit si Mr. Fu, na mukhang matigas, ay nahihirapang kalimutan ang pagpanaw ng mahal niya sa buhay. Hello, pabalot po ng 27 puting rosas. Kung ganon, alam niyo po ba kung kailan ang birthday ni Fu Zizhuo? Di ko alam. Walang nakakaalala sa kaarawan ni Fu Zizhuo, maging siya. Hindi ko inakala na sasamahan mo talaga akong manood ng concert. Siyempre, 18th birthday mo, kailangan kitang samahan. Teka kuya, hindi mo na ba talaga balak ipagpatuloy ang aming family business at sa halip ay maging isang diplomat ka na lang ba? Nausip ko yan dati, pero mas makabubuti na sundin ko si Papa ngayon. Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Sobrang busy ko sa business trip ko kamakailan, kaya hindi ako nakadalaw. Hindi ka naman galit, di ba?
Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Sobrang naging abala ako sa nakaraang business trip ko at hindi na nga ako nakadalaw. Sana naman ay hindi ka nagagalit sa akin, hindi ba? Anong klaseng pag-uusap yan? Siyempre, hindi yan totoo. Paanong nangyari yon? Kuya, natatandaan mo pa ba ako? Sinabi ko sa'yo noon na sobrang gusto ko yung babaeng yon nung nasa high school pa lang tayo. At ngayon, kasal na kami. Nalaman ko lang yan nitong nakaraang mga araw. Nalaman ko na noon pa man ay gusto na niya ako. Simula pa lang nang una kaming magkakilala. Talaga palang matagal na akong mahal niya. Grabe, ang tanga-tanga ko talaga. Ahaha. Bukas, magiging 17 na ako. Sa susunod na magkita tayo, panahon na para sa proposal. Ako ang magiging panauhin mo at ako rin ang magiging responsable sa pag-iimbita. Hayaan mong ako na ang magsakripisyo para sa'yo. Chuchu, pagkatapos mong magpaalam ng maayos sa iyong kuya, kailangan na nating ipagdiwang ang iyong kaarawan, hindi ba? Maligayang kaarawan sa iyo. 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 Fusijwo, pwede mo nang hipa ng kandila at magbigay ng iyong kahilingan ngayon. Kahit anong hilingin ko, matutupad ba? Oo naman. Umaasa ako na si Fu Sijwo ay mananatiling kasama ni Shen Juying ng walang hanggan. Chiwen, hindi ko lubos akalain na muli tayong magtatagpo. Hindi ka pa rin nagbabago, nanatili kang ganun pa rin. Mayroon akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Ngunit ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin ito. Oo ba? Ganyan lang ba talaga ang mangyayari? Sige. Iyon na nga ba lang ang lahat? Gusto kong marinig ang lahat ng iyong mga saloobin. Sinabi ko na nga yan sa'yo noon pa, pero talagang ayaw mong maniwala sa akin. Piggy, halika na. Umupo ka na rito.
Bakit? Ano, kakainin ko ba yung asawa mo? Hindi naman, di ba? Hindi ako sigurado dyan. Ha? Ikaw talagang bata ka. Ano ka ba? Umayos ka nga ng salita mo. Huwag mong tinatakot si Piggy. Kapag tinakot mo si Piggy, magkakagulo tayo. Hay, tama na. Piggy, ayos lang ha? Bakit ka nakatulala dyan? Ano bang problema? Si Shenjuying pala. Ikaw at si Azuo ay matagal na palang kasal, di ba? Ang kanyang ina at ako ay laging nasa ibang bansa, kaya hindi man lang kami nakapagbigay ng anumang regalo o anumang pasasalamat, hindi ba? Itong alak, ituring mo ng bigay ko sa'yo bilang tito mo, ay hindi. Bilang regalo namin ng mama mo sa pagkikita natin, kailangan mong tanggapin. Salamat po. Azuo, huwag niyo akong hadlangan. Gusto kong makita si Azuo. Narinig ko na ang kanyang boses. Siya ba ang mama ni Fusijuo? Azuo, sa wakas ay natagpuan ka na ng nanay mo. Azuo, saan ka ba napunta sa loob ng mga taong ito? Sobrang miss ka na ng nanay mo. Lumingon ka, Azuo, para matingnan ka ng nanay mo. Ina, sabihin ko lang po, namimiss din po kitang lubos. Humarap ka, hayaang makita ka ni Mama. Hindi ikaw si Azuo. Ginagaya mo si Ahwa. Saan ka dinala ng tunay na Azuo at Ahwa? Saan ka ba dinala ng tunay na Azuo at Ahwa? Ha? Bakit tila nawala ang dalawa kong anak? Matagal ko na silang hinahanap. Sobrang tagal na. Ang tagal-tagal na talaga. Hindi ko na sila nakikita. At sa lahat ng paghahanap ko, napakatagal na panahon na ang lumipas. Ayun na, Fushao, halika na, bumalik na tayo sa kwarto. Mahahanap din natin sila. Halika. Ang anak kong lalaki, nawawala na siya. Piggy, dito ka muna para samahan si Lola. Pwede ba? Aakyat lang ako. May kailangan pa akong gawin. Azuo, bakit parang pumayat ka na naman? Dahil ba sa banda mo't hindi ka kumakain ng maayos? Ina, pasensya na po kayo. Wala kang dapat na ipanghingi ng tawad sa akin, Azuo. Ang sarili mo ang dapat mong isipin. Kailangan mong kumain ng maayos, Azuo. Kasing payat mo na si Ahwa at maging sa pananamit, unti-unti mo na siyang nagiging kamukha. Talaga? Ha? Nasaan si Ahwa? Hindi na siya dumadalaw dito sa akin. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Ahwa! Nanay, Nay, umupo po kayo. Babalik din po si Kuya. Makikita ninyo, babalik po talaga si Kuya para lang makita kayo. Siguradong sigurado akong mangyayari iyon. Kuya, bilisan mo. Matatalo ka na niyan. Hahayaan kitang manalo rito. Wow! Kuya, napakagaling mo talaga. Gusto kong maging katulad mo pagdating ng araw.
Kuya, pakiramdam ko kahit anong gawin kong pagsisikap, hindi ko pa rin mararating ang pagiging katulad mo. Piggy, gusto mo bang bisitahin si Wanjun? Huwag kang mag-alala. Karaniwan normal naman siya sa halos lahat ng oras. Pero parang hindi po yata pwedeng makakita ng ibang tao si ma'am. Baka lalong lumala ang kondisyon niya. Pero paanong naging ibang tao si Piggy? Pamilya natin si Piggy. Sige na, kausapin mo na siya, Hija. Binibining Wanjun, ang pangalan ko po ay Shen Juying. Hindi tayo magkaibigan, at lalong hindi ako ang iyong ate. Tayo ay magbiyenan. Naaamoy mo pa nga ang ganoong amoy. Ikaw ay isang diwata ng bulaklak. Sinabi ng azuo namin na kapag lumaki na siya, pakakasalan niya ang isang diwata ng bulaklak. Naiuwi ang mga espiritu. Hindi ka ba naniniwala? Mayroon akong ebidensya, hahanapin ko at ipapakita sa'yo. Ito ang kwentong isinulat ko para kay Azuo. Noong unang panahon, sa isang gubat na punong-puno ng mahika at himala, may naninirahan na isang flower fairy. Ako, si Fushijwo, ay nanunumpa na paglaki ko, ay papakasalan ko ang isang flower fairy. Naku, ang gago. Siya ang manugang na babae, kaya't mag-ingat ka dahil mayroon kang isang mamamatay tao sa tabi mo. Siya yung taong nasa sala kanina. Mayroon kang isang mamamatay tao sa tabi mo. Siya rin yung taong nasa sala kanina. Siya ang mamamatay tao. Siya mismo ang pumatay kay Azuo. Hindi, di totoo yan. Paano mo nasabi yan? Anak mo siya. Si Ahwa pa rin ang pinapanggap niya. Flower Fairy, huwag na huwag kang magpapadaya sa mamamatay tao na yan, ha? Fushijwo, 9 na taon ka bang patuloy na nagdurusa ng ganito? Nasaan na ang tunay na Azuo at Ahwa na itinago mo? Nasaan ang kuya ko, Lola? Azuo, kalalabas mo lang sa operasyon? Kailangan mong magpahinga ng mabuti? Nasaan ang kuya ko? Sabihin mo nasaan ang kuya ko? Siya. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, wala na siya. Wala na siyang nagawa o nagpakita pa mula noon. Pagkatapos ng nangyaring insidente, hindi na siya nagpakita. Bakit magulo? Sisirain mo ba ang bahay? Kuya, balak ko sanang umakyat sa bundok para sa aking kaarawan, kaya naghahanda ako ngayon. Hindi ka ba manonood ng concert sa birthday mo? Hindi ako nakakuha ng tiket. Plano kong umakyat sa bundok bukas ng umaga para sa pagsikat ng araw. Ganun ba? Mukhang hindi na magagamit itong 2 tiket sa concert na hawak ko. Kailangan ko na lang ibigay sa iba. Ha? Talagang mapapakinabangan yan. Napakalaki ng tulong na idudulot nito sa akin. Ibigay mo yan sa akin. Pakinggan mo muna ako. Nako, binago ko na ang plano ko. Manonood ako ng concert bukas. 2 tiket, sabay tayo. Sakto, tagal na tayong di nakalabas magkasama. Ikaw talaga, wala ka pa rin kasintahan hanggang ngayon. Ang totoo, wala pa akong nagugustuhan. Hindi ko naman pwedeng pilitin, hindi ba? Saka, di ba ako ang mas gustong makasama ka palagi para maglaro, kuya? Ganun ba? Nakuha ko na po ngayon. Maraming salamat sa napakadetalyadong paliwanag. Fushijwo, di ba matagal ko nang sinabi sa'yo? Huwag mo nang gawin ang mga walang kabuluhang bagay na, yan, hindi ka talaga nakikinig.
Ang huling sinabi ko ay ililipat kita sa public relations, ngunit nawala na ang usapan na yon. Ang ating pamilya ay kailangan ka para bumangon. Naintindihan mo ba yon? Sige, ibig mong sabihin ay hindi mo na ipagpapatuloy ang negosyo ng pamilya at magiging isang diplomat na lamang? Naisip ko na yan noon, ngunit sa kasalukuyan susundin ko ang payo ng aking ama. Pupunta ako sa ibang bansa upang mag-aral ng international at political science at ikaw. Ginawa mo, hindi ka ba papatayin? Nabaliw ang nanay mo dahil sa'yo, hindi pa ba sapat yon? Sino pa ngayon ang gusto mong patayin? Napakalaki ng negosyo ng pamilya natin, ilang taon itong pinaghirapan ng kuya mo, ngayon, dapat ikaw na ang umako ng responsibilidad. Lilipat na po ako sa kursong International and Political Science. Patawad, Itay, at muli ko na naman kayong binigo. Humihingi po ako ng paumanhin, Itay, sa pagkabigo ko sa inyo. Fu Sijuo, pakiramdam ko, nakilala kita sa pinakamahinang sandali ng buhay ko. Ikaw ang nadhatid ng lahat ng aking swerte at mga sorpresang dumating, kaya hindi ka isang mamamatay tao. Nakilala kita sa panahong ako ay nasa pinakamalungkot na sitwasyon. Ikaw ang nagdala ng lahat ng aking swerte at mga sorpresa, kaya hindi ka isang mamamatay tao. Fu, napakahusay mo na talaga at tandaan mo, walang kasalanan sa lahat ng ito ang sayo. Wala ka namang kasalanan sa lahat ng ito. Si Zuo, sa tingin ko, napakabuti mo talaga. Kaya anumang oras, sana ay patuloy kang maniwala riyan. Oo, sana, di ba? Tama. Ang mga tao ay dapat laging umasa sa buhay na ito. Balikan mo na lang paminsan-minsan. Tingnan mo na lang yung mga masasayang sandali. Sobrang saya na natin ngayon, hindi ba? Umasa talaga ako na magiging masaya ka araw-araw. Pero may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Sana hindi ka magalit sa akin. Hindi ako magagalit sa'yo. Nung araw pagkatapos mong umalis, may isang sulat doon na nahulog mula sa album. Nakita mo? Nakita ko lang sa oras na yun. Tinitingnan mo talaga? Ate, sa tindahan ka na lang ba titira? Hindi ka na ba uuwi? Ayoko. Shen Zuying, mula sa ikalawang baitan. Hello. Ito ang sagot ko sa 11 taon nang nakalipas. Sa tingin ko, baka may pagkakaiba sa oras ang relasyon natin. Kaya gusto kong bumalik ulit dito. Bumalik ako sa lugar kung saan nandun ka palagi. Sabay nating tahakin ang landas ng iyong pinanggalingan. Magsabay tayo. Kwalipikado akong sabihin ito sa'yo.
Shen Zuying! Mahal kita!